niya ng mga, eto, sabi niya, kailangan din daw ng mga pharmacist. Alam niyo, minsan, no, nakakatuwa, no, ako gusto ko doon ganyan mga trabaho, no? Pharmacist sa 7-Eleven, lalong-lalo na. Yung mga store na kung saan, hindi ako, alam ko, mahina na kumain, pero ito kakaiba, no? Malakas kumain. Sarap na sarap siya, lalo na kapag ang kinakain niya ay paborito niya. Anyway, yan mo ang isa sa mga nakakatuwang usapin natin dahil meron tayong yung paniniwala na iba hindi rin pala totoo na gano'n, no? Kailangan pang tayo, sabi nila sa edad daw, mahina na raw kumain. Hindi po, depende na lang po yan, di ba? Kailangan ibigay po natin sa mga elder ang pagkain na kung ano yung gusto nila. Kadalasan kasi ang binibigay ng mga anak o sino man yung naiwan doon sa sa elder ay usually yung gusto nila, yung nag-aalaga, yung gusto nila kainin, yun ang sineset up nila, which is sa ibang bagay ay mali daw. At yung ibang bagay naman, syempre, kung ano yung tama para sa doktor. Kasi mga doktor, may mga doktor din yan. At yan po naman ay ating kinatutuwa na rin dahil yung mga doktor, syempre, gusto nila yung gumanda ang pangangatawan ng kanilang mga alaga. Ayan. Okay, sa isang banda naman, nabigay Department of Health ng libreng HIV testing and consultation, condoms, lubricants, PrEP at self-testing kits sa Love Loud, Love Safe. Pride Run, wow! 2025 ditong linggo sa gitna ng selebrasyon ng Pride Month. Yan. At ayon pa rin sa natin, sa mga lain na aktibidad na palaganapin ang kaalaman sa HIV o AIDS at ang konseptong U equals U o undetectable equals untransmittable. Yan. Kailangan talaga iwasan natin yung mga yung mga problema talaga pagdating dun sa Kaya ito yung mga precaution to. Maganda po ito. Ay sa ahensya, may libreng testing din sa mga HIV hubs sa buong bansa mula sa 3 a.m. hanggang 9 a.m. At magugunitang ipinanawagan ng ahensya sa pamahalaan ang pagdeklara ng HIV bilang isang national public health emergency dahil sa pagdami ng kaso. Ayan. Yung ang mga anak po ninyo, lalong-lalo na kung ito po'y dalaga na o binatilyo na, nagbibinata na, di ba? Usually, ganun kasi ang nagkakaroon sila ng mga parang hindi na rin tama na siguro gabayan na lang ho natin. Mahirap pong pag-usapan dito yung ukol dyan. No? Gabayan na lang ho natin. At syempre, hindi ho maganda yung early marriage At hindi rin naman maganda yung sabi nga early motherhood, di ba? Mahirap yung maagang-maaga pa, nanay ka na, di ba? At yan po ay nangyayaring madalas, lalong-lalo na kung ang isang anak ay hindi nagagabayan ng kanyang ina. Yan. Ina, mas lalo na. Yung ama kasi medyo, alam naman ho natin, usually ang mga ama yan financial provider yan. At of course, tayo naman ho natutuwa dun sa mga yun nga hong mga friendship natin. Marami ho akong nakakausap na yung may mga anak sila na bagamat binabantayan daw po nila ay dahil nga sa social media na nakakatakas-takas yan. Yung pagtakas-takas po ninyo mga kabataan, yan po ingatan po ninyo dahil hindi po kayo kagaya ni Darrell, na si Darrell po kasi. Si Darrell, alam niyo pag mababait na bata, ganyan o kagaya ni Darrell at saka yung ibang mga kasamahan niya, yan o, nag-iisip muna bago mag-desisyon. Kaya yung mga ganun, yun po yung gawin nating magandang halimbawa, yung mga kabataan na merong mga integridad, sabi nga ho nila, no? At of course, dito naman sa isang banda, sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency, katuwang ang Philippine National Police, ang mahigit na 34,000 piraso ng marijuana na nagkakahalaga ng aabot sa 6.9 million pesos sa barangay Lokong, Tinglayan, Kalinga. Yan. Grabe ha. Mahahay ka dito sa usok nito dahil biruin mo
sinunog, di ba? Sinunog. Ayon sa PIDEA, nadiskubre ang taniman sa 2,300 metro kwadradong bundok. Kabilang sa mga lumahok sa operasyon ang mga PIDEA Regional